Hi guys! Good afternoon! Andito kami ngayon sa Castari kasi magpapalit si Nico ng tires ng mga car. Yung Mercedes is sa nanay niya yun, kaya napalitan na yung car tires doon sa tawag nito, Euromaster. So ang pagpapalit ng tires was 90 euros. Sobrang mahal guys. Kasali na rin yung storage ng tires doon. Pero this time, dito na iso-store yung mga tires kasi may malaki naman silang tali dito or yung talyer. And instead magbayad ng rent and 90 euros for changing, pwede naman na si Nico na mag-change ng tires. Kailangan na mag-change ng tires kasi taglamig na dito sa amin guys. And very soon, magiging frozen na rin yung road, and for our own safety, kailangan magkaroon ng studded tires. Those don't have like good grip. This is a summer tires. Yeah, Ito yung summer tires. Näissä on semmonen naste like spike. And this is the winter tires guys. Meron siyang spikes or meron siyang extra studded. Meron siyang naka-embed na mga bakal-bakal ba. So, yun yung tire na for the summer. So, itatago na yan dito sa talyer. Tapos, yung isang sasakyan ng nanay niya, papalitan ni Nico today ng gulong. Yung sa amin naman is andoon pa rin sa talyer ng Toyota. Hindi pa rin naayos yung sasakyan ko. Siguro by this week or next week maayos na yun. Si Nico galing pa yan siya ng trabaho pero diretso agad dito para trabahuin yung mga tires kasi napaka-importante yun na mapalitan. It's for our own safety kapag nagda-drive kami sa malamig na weather. Lalo na kapag early morning nagfo-frost na. May kasi on. Coin. You have a very nice hand. Mun viikon palkka. Aha. 1 euro. Euro. I have working like a chimpanzee. Okay. Yeah. Hindi. Yan yung change sa pagpapapalit ng tires. Olen iloinen tästä palkasta. Okay. You're happy with that money? Do I get the palkan korotus? No korotus for you. No increase. Euro and 50 cents. Euro and 50 cents. Yung 1 euro sa atin guys is about 60 pesos. Pero dito parang wala lang yan. Parang wala lang yung 1 euro dito sa amin. But it can go a long way. Pwede naman makabili ng pasta dyan. Or isang maliit na tomato paste. Pero walang karne na mabibili. Andito ako guys, malapit sa bahay ng kapatid ni Nico. And dito sa area na to, dito nila pinaprocess and ginagawa yung mga sand and gravel ba. So yung mga sand na yan guys, and tsaka yung mga sand nandoon. Tapos yung mga bato-bato na yan guys, nanggaling yan siya doon sa bundok. So yung may-ari nito, yung negosyo niya, nagbebenta siya ng sand and gravel. Tapos yung mga bato na yan guys na andyan na maliliit, nanggaling yan siya sa malalaking bato na ganyan. Tapos parang kinakrush nila ba. Meron silang machine for crushing. So pupunta ako dito banda. I don't know kung makakadaan pa ako dito. Kasi dito meron akong isang place na pinagkukunan ko rin ng mushroom. Sobrang dami guys no. Every day naghahakot sila nito. Tapos dinideliver dun sa mga customer nila. Truck ang hinahako. Tapos parang hindi nauubos. Punta tayo dito sa taas kasi meron ditong place ng mga chanterelles. I don't know kung merong nag-pick or walang nag-pick. Pero check lang natin. So, wala pala akong dalang basket. Yung bit-bit ko is itong bag. This is not the best thing to use for picking, pero since wala nga akong basket na dala kasi andun sa bahay, meron akong mahanap, dito ko na lang siya ilalagay. Dito lang yun banda eh. Ay, ayan, meron pa nga. Yan o. Ito meron pa nga guys.
Ang ganda. Pero dito sa lugar na to, hindi masyadong marami yung chanterelles, but a few chanterelles grow here every year talaga. Wala ko na lang kutsilyo. Kakamayin ko na lang. Sa bahay ko na lang to tatapusin. Since wala nga akong basket, dito ko na sa aking eco bag ilalagay. Hiniram ko lang din itong eco bag doon sa kapatid ni Nico. Sabi ko baka lang naman na meron akong makuha, but this is not the best lalagyan talaga for mushroom, yung basket talaga. Since wala nga, and di ko naman ini-expect na dadaan pala din kami dito. Chinek ko lang naman kung meron. And meron nga. Yan o, ito pa. Meron pa dito. Diba? Uy. Yan yung mga mycelium sa loob, oh. Of course, kapag ganyan yan, tatabunan na natin. Tabunan natin yan siya. Ito, maganda pa siya, oh. Ganda pa. Itong dulo lang ang... Guys, unexpected na naman ito. First time ko makakita nito dito sa forest na to. Hindi ko to nakita dati. Pero ngayong taon na to, nakakita ako dito. Natutuwa ako. Oh my God. Sana makita ko yung iba kasi sobrang hirap hanapin. Tingnan nyo to guys. Ano tong nakikita ko? Kita nyo ba? Ang ganda. Ang laki. Ay, naputol. Okay lang. Ayan oh. Mosta torvisieni or yung black chanterelle. Ang ganda guys. Meron ditong tumutubo sa area na to. First time ko nakakita. Guys, ito pa. Meron pa dito. Unexpected. Thank you, Lord. Yan o. Unexpected talaga itong black chanterelle. Sobrang dami ko nang na-dry na black chanterelle guys, and I hope makakita pa ako ng marami nito kasi mahal kasi ito. Mas mahal pa siya sa chanterelle mismo. Yung another name niya pala is Poor Man's Truffle, pero it doesn't mean na Poor Man's Truffle yung kanyang other name is mumurahin siya. Pero guys, mahal siya guys. Mahal itong black chanterelle. And usually, hindi mo ito talaga makikita sa store. Madalang siyang makita sa store. Kasi nga sobrang hirap niyang hanapin. Minsan ka lang makakita sa forest talaga ng ganitong mushroom. Kasi nga sobrang hirap nilang hanapin. Hindi mo naman pwede na hawiin mo yung buong gubat. Yung haruson ba? Kasi nga ito mahirap siyang makita. Sa color ba naman niya, hindi makakalain na mushroom yan. Iilang piraso lang ang nakuha ko dun guys. Pero sobrang happy ko kasi nakita ako ng horn of trumpet. So, sa mga susunod na taon, yung forest na yan dyan, mas dadami pa yung horn of trumpet tsaka yung mga chanterelles. So, babalikan natin yan sa susunod. Kasama ko pala si Anika guys. Andun siya sa car. Ayun niyang bumaba kasi pagod daw siya. Galing din siya ng school. So, dun ako nanggaling kanina sa taas ng hill. Hala. May nakita ako guys. Puntahan natin yun kung ano yun. Dun ako kanina sa taas ng hill guys. Dito na to sa baba na part. So, check ko dito. Baka meron din ditong tumutubo ng mga chanterelles kasi 2 years ago, may na-pick ako dito. Pero last year, walang tumubo. Baka this year, merong tumubo. And meron ako nakikita doon.
I think yung nakikita ko is yung mushroom na gusto kong i-pick today. Na mahirap na siyang hanapin kasi nga autumn na dito sa amin. So, check natin yun doon mamaya sa taas banda. Hindi nga ako nagkamali guys. Dito talaga meron talagang tumutubo. Pero marami ding mga false chanterelles na tumutubo guys. Kaya, careful tayo sa pag-pick. Kasi hindi talaga lahat nakakain. Ayan guys, oh. May chanterelle guys. Ayan. Hala, uy. Salamat kay Lord. Unexpected visit talaga ito dito. Kasi wala akong dalang knife, wala akong dalang basket. Pero merong chanterelle. Tingnan nyo naman to. Hala, uy. Yee! O, diba? May tumubo dito na chanterelle. Ayun pa guys, oh. Ang laki. Ito guys, oh, natabunan siya ng moss. Ay, maliit pala siya. Pero kunin na lang din natin. Pero ito, oh, may malaki dito guys. Yan, oh. Ay, nasira na yung isa. Yan. Yan, nasira na yung ano. Pero hindi na natin kunin yung iba. Itong malalaki na lang na part ang kunin natin. Ito kunin natin to kasi sayang. Diba? Ay, hala. Tuara pa di ay. Ayun pa pala. Ito pa pala dito, oh. Sa ilalim ng moss tumubo. So beautiful. Meron tayong harbap for today. Unexpected visit natin sa gubat. Pero, ayan, oh. May chanterelle. Diba? Ito pa dito, oh. Parang sinisipon naman ako, eh. Uso na naman pala ang COVID dito, guys, kasi taglamig na sa amin. Yung COVID dito is parang na talaga siyang flu. Meron pang isa doon. Yan, oh. Diba? Ang ganda. Yes. Thank you. Ito ko banda nakita yun guys. So akyatin natin dito. Hala guys, di talaga ako nagkakamali. Yan, oh. Wow. Hala. Hala, ang dami nila. Hala, ang dami guys. Andito sa gilid ng hill. Ito kunin natin to. Ang ganda. Sobrang dark na kanyang color. Ito guys, chanterelle ito. Alam nyo naman yung false chanterelle. Pinakita ko na sa inyo, diba dati? Kung makita ulit tayo, i-compare natin anong itsura niya. Tingnan nyo naman yan guys. Oh, ang ganda nila tingnan, diba? So, i-pick natin to kasi. Sayang. Tapos, ang gaganda guys, oh. Yung mga ganito ang, mga cownies. Cownies sa Finnish guys is beautiful. Maganda. Rinig nyo ba yung mga pato? Kasi dito sa area na to guys, merong natural sanctuary ng mga ibon. Kapag springtime, andito sila. Tapos kapag autumn time, aalis na rin sila, babalik na rin sila kung saan sila nanggaling. Kitang-kita ko talaga ito sa malayo guys. Ang ganda. Sabi pala ni Des, ate, kulang yung binigay mo na bitin daw yung binigay ko sa kanila na pasta. Kasi binigyan ko sila ng pasta guys. Nagustuhan nila. Sabi ko next time kapag nagluto ako, dadamihan ko na. Oh, ito. Marami na, diba? Isang area lang guys. Marami na akong nakuha. Another gubat na naman ito guys. Malapit lang din ito doon sa kapatid ni Nico. Hala, ang dami ditong oh. Tawag nito Sopilo Vahavero. Mag-pick din ako ng Sopilo guys kasi na.
Yung iba is malalaki na rin talaga, kaya ang sarap na nilang ipik kapag malalaki na kasi. Tapos tingnan nyo to, sobrang dami nila dito. Yan oh, lahat ng color brown na nakikita nyo sa Pilovaja Vero yan. Pero yung kukunin lang natin yung mga malalaki lang siguro kasi alam nyo na, hindi madaling maglinis ng kabuti. Napaka time consuming. Ay, ala, ano to? Ay, akala ko chantarelle dahon lang pala. Ay, nako. Die. Baka wala ng chantarelle. Ko alam. Baka di ay malay mo, di ba? Si madam talaga nag-operation. Hindi mo tinatabunan yung yung kinuhuanan mo ng mushroom. Ito lagi. Hindi talaga ito kailangan tabunan. Kasi marami ito kung tumubo. Ito siya. Tsaka kusion lang man good yan siya pagkuha oh. Usually kinukusi ko lang talaga. So yung kukunin ko guys, yung mga malalaki lang na sopilo kasi para hindi tayo mahirapan sa malisod sa paglinis. So lipat-lipat ako ng lugar para manguha nito kasi yung malalaki lang talaga ang aking kukunin. Hindi tayo mangunguha nung maliliit. Ay hala, merong chantarelle guys. Tingnan nyo. Ayan o. Uy. Blessing. Ayun pa o. Oh. Pa rin talaga nawawala ang chantarelle pala. Meron pa rin pala. Buti na lang meron ako nakita dito na chantarelle din. Ito o. Lusion lang talaga yan siya pagkuha ito. Kaya yung parang ugat niya or ano ba yan, mycelium niya, yung pinakapuno niya minsan may iwan din talaga yan dyan lang sa ilalim. Diba? Marami na to. Marami na akong kuha actually. Kasi marami na rin akong lilinisin. Diba? Pinakita ko naman sa inyo paano maglinis ng mushroom. Ito dito. Marami dito na side. Sarap ito sa pansit. Kailangan kong bumili ng pansit sa Asian store. Don't skip ad guys para makabili ako ng pansit sa Asian store. Ay nako. Ito pa oh, malaki oh. Andun pa oh, marami oh. Ito sobrang dami. Sobrang dami. Ay ayun oh. Ito yung mga ganitong gusto kong pinagkukuha. Kasi ay ayan oh. Mauni akong ginaingon na lami kay panguhaon kay dagko kayo nun ani ba. Pag nakalubog na sa lupa, hindi na natin kukunin kasi nga mahirapan tayo sa malisod maglinis niyan. Diba? Ay ayun pa oh. Ito oh. Yung mga ganito talaga magaganda guys oh. Yan oh. Lalaki. Kasi sa store, ganito din na sizes ang binibenta nila. Ito pa dito sa malalaki talaga mang sarap nilang kunin kasi malalaki nga sabay ganang hagamay daw de pero lami ang po ang gagmay ani malalaki lang talaga ang sarap nilang linisin kasi mabilis ang bilis lang lusi lang takilusi ani diri sa forest. Ay hala. Ito oh. Putol. Ang laki oh. Si ate
Ate Lisel sabi niya, mas gusto niya daw magpulot lang ng mushroom kaysa maglinis. Ate ha, punta ka dito, tulungan mo ako. Tulungan niyo ako linis ng mushroom guys. Natutuwa man ako maglinis ng mushroom kahit it takes a lot of time. Kasi nga, pagkain din namin yan. So, meron na kaming ipon na pagkain para sa winter yan. Maraming malalaki, may maliliit. Pero yung malalaki lang talaga ang kunin natin. Yan, diba? Nakita ako dito. Ayun nga. Yan chanterelle nga siya. Ay, mayroon pa. Hala, ay, mayroon pa guys. Ayan Wow. Ito diba? Ayan. Mayroon pa dyan. Ay, ayun. Ayun, nakita ko na. Ay, naputol na siya. Ayun yung kanyang kunin natin. Meron pa dyan ba? Alam nyo, gabi na. Alas 6 na ng gabi. Hindi ko na makita masyado yung iba guys. Kasi nga, yung colors din ng mga dahon. Nagka-camouflage na yung chanterelle sa mga old na dahon. Kaya hindi ko na rin masyado makita yung iba. It's okay kasi meron pa rin tayong kuha. Uy, kahit papano. Happy pa rin, di ba? Happy pa rin. Guys, 6 o'clock na ng gabi. Sabi ko, uwi na talaga kami ng bahay. Pero guys, nung dumaan kami dito ni Anika, meron ako nakita na color yellow na patch. Meron kaming nakita na color yellow na mga kumpul-kumpul. Sabi ko baka mushrooms yun. And mushrooms nga siya. Tingnan nyo to guys. Ito lang dito lang talaga siya. Diba? Hala ka, guwapa. Guwapa kay pagkatubuo guys. Andito sila sa tabi ng ang puno na to guys is kuivu or yung birch trees. So dito sa Finland, yung mga chanterelles talaga, yung host plant or host tree nila is yung kuivu or yung mga birch trees and pine trees. Yan sayang to, kukunin ko kasi nga magaganda mayroon pa doon nasira na yung iba guys. Ayan dito sila tumubo meron pa nga maliliit dito kunin natin. Pahirapan na talaga ang paghahanap ng mga chanterelles ngayon. Kaya kunin natin kung ano ang pwedeng makuha. Ay, nasira na siya, inuod na guys. Ito, linisin lang natin. Dito guys, may nakita din ako dito. Ayan nga. Ayan na nga yung sinasabi ko. Ayan na guys. Ayan dito sila sa ilalim ng pine. Kunin natin to. Of course, yung hindi lang sira ang kukunin natin. Ito may uod na, hindi na natin yan kunin. Itong magaganda. Ang kukunin natin. Ito, okay pa to. Diba? Nakarami din pala ako ngayon kahit gabi na. Ito pa guys, yung aking camera parang nagpa-flashlight na talaga kasi dilim na kasi. Ngit-ngit na. Ito. Napa diba? Bahala gabiin na. Manguha lang gapong mushroom. Ay, ambot na lang.
Tuwa pa dito ako itong kuhaon. Diba, daghan-daghan na po na. Marami na rin yan. Ayun doon guys. Ito dalawa. Kunin natin to. Diba? Ang ganda Diba? Hala guys, meron pa dito. Ayan andito sa ilalim may mga birch bullet din dito. Pero hindi na tayo manguha ng birch bullet. Kasi lata naman yung birch bullet. Itong chanterelles ang kukunin natin. Gwapa kay guys. Hala Para pa diri naidaghan na nagkapuliki na gid ko. May bilisan ko na ang pagkuha kasi gabi na guys. Bukas may trabaho pa ako. Pang umaga pa ako bukas. Maglilinis pa ako nito. Tapos bukas umaga pa na trabaho. Dito guys na dry na yung iba. Pero kukunin pa rin natin kasi mas okay man yung dry kaysa lata tsaka yung mabasa-basa. Ito. Ay nalata na yung iba guys. Hindi na natin kukunin basta nalata na. Ito diba? Marami na yan diba? Daghan na ka. Marami na yan. Ito pa meron pa dito yan ay okay pa to. Tabunan natin yan. Ganyan ang pagtabon yan. Hindi na yan siya na makita kasi na na nga ang mga dahon ngayon. Tuyo na sila. Sama ni. Okay, nagkalisod na dito dahil warag na ako. Mang dito sa ilalim. Wala na. Lata na guys. Dito tayo ba? Doon may mga birch bullet doon ba? Pero lata na nga sila. Hindi na natin yan pwede kunin. Basta lata na. Ay hala, ito dito meron pang chanterelle ayun ambak mo na ako dito. Ay hala guys, ayun may chanterelle doon sa ilalim pero lata na siya. Pero may nakita ako doon. Kunin natin to. Ito may isa pa dito. Yan yan ito kay okay pa. Ay ayun pa guys. Ayun pa pala. Ayun Hirapan na ako sa malisod. Maliit na yung isa, wag na yun. Ito lang. Diba? Kuha pa rin. Ay, ayun pa. Ayun pa, meron pa doon sa loob. Mahirap talaga pag hindi basket na maliit ang bit-bit. Diba? Kuha pa rin. Wala naman siguro. Wala na siguro guys. Wala na doon. Guys, tingnan nyo doon guys. May mga white-tailed deer doon sa field Kaya dito sa amin, kapag autumn, sobrang slow namin mag-drive kapag madilim. Kasi yung mga white-tailed deer, nagkalat yan sila sa forest. And yan yung mga deer na hinahunt kapag dating ng hunting season dito sa Finland.
ito na lahat yung mushrooms na nakuha ko today. Nalinis ko na rin siya. Meron pa yung konting alikabok, but that is fine. So, meron ako ditong Musta Torvisiani or yung black chanterelles. Meron siyang yellow-yellow kasi. Nahalo siya doon sa tawag nito. Itong ating chanterelles. Kaya, meron siyang yellow-yellow. Tapos, itong chanterelles. Marami ako nakuha ang chanterelles. Tapos, kumuha din ako ng konting Sopilova Habero. Yung mga kinuha ko na Sopilova Habero is yung mga ano lang guys. Yung mga malalaking piraso lang. So, ang dami pang naiwan doon para mabigyan sila ng time na tumubo pa. So, na-half ko na ito. Tapos, na-brush-brush ko na rin yung loob niya. Ganyan. So, hindi madaling maglinis ng mushroom. Napakasarap mag-pick. Pero, napaka-time consuming din na paglilinis. But, it's okay. Ginusto ko naman to. Diba? Para meron kaming masave para sa aming winter. Thank you so much guys for watching my vlog today and sa pagsama sa akin sa pag-pick ng mushroom doon sa forest. I will see you again next time. Hey, hey!